Hello mga Ada Crab! So for today's video ay mag-i-explore na naman kami ng aking travel buddy na si Sir Monis. At ngayong araw nga ay may pupuntahan kaming isang magandang paliguan dito lamang sa probinsya ng Cavite. At ngayong araw nga ay pinagpaplanuhan na naming puntahan namin agad iyon. At ito nga ay papalabas na kami sa San Antonio de Paduawan papunta sa sakayan ng jeep kung saan sasakay kami ng jeep papunta sa Walter Dasma. At ito nga at papalapit na kami sa mismong sakayan ng jeep papunta sa Walter Dasma. At medyo excited pa nga kami sa part na yan dahil sa talaga namang nakaka-excite na puntahan ang lugar na iyon. At ito na nga at kami ay tatawid na para sumakay ng jeep papunta sa Walter Dasma. Ilang saglit lang ang hinintay namin at agad naman kami nakasakay ng jeep papunta sa Walter Dasma. At ilang minuto pa nga at kami ay nakasakay na kaagad sa bus papuntang Trece. At sa loob nga ng bus ay mabuti nating tinitingnan ang ating sarili kung okay ba ang ayos natin. Baka mamaya may makasabay tayong makakakilala o kaya ay mga kaibigan at hindi kaya-aya ang ating itsura. So, sa loob nga ng bus ay medyo konti pa lang po ang mga tao na naririto kaya naghihintay muna ang bus na punuin ng pasahero bago ito umalis. At ilang minuto pa ay kami po ay tumulak na mula sa Walter Dasma papunta sa Trece Martires, Cavite. At sa daan nga ay nakikita ko ang ilang mga nakaparadang sasakyan kung saan ay makikita natin ang magandang tanawin ng Dasmariñas, Cavite. Opak, sino ka dyan? Akala mo kung sino. O ayan, sige pa. Sige pa ang kakaayos ng sarili, boy. Para lang masabi natin na okay ang ating getap ngayong araw na ito. So ilang oras lang ay narating na namin ang mismong Trece Martires, Cavite. So medyo walang traffic ngayong araw na ito sapagkat ito ay araw ng linggo. Talaga namang tuloy-tuloy ang biyahe papunta sa Trece Martires at mula sa Dasmariñas ay hindi namin naranasan ang mahabang paghihintay o paglalakbay para marating natin ang mismong syudad ng Trece Martires sa Cavite. Ang sinakyan pala namin ay diretso na po ng Indang kung saan doon kami mismong bababa sa bayan ng Indang at mula sa Indang ay sasakay kami ng isang tricycle papunta naman po sa Kaikwit Ono kung saan nandoon ang falls na aming pupuntahan. So habang nasa biyahe nga ay nakikita ko na talagang progresibo na nga rin ang bahaging ito ng Cavite. So makikita naman natin na talagang mayroong pag-improvement na nangyayari naman sa lugar na ito. Kaya masasabi natin na sa ilang panahon na nag-stay po ako dito sa Cavite ay nakita ko kung gaano umunlad ang lugar na ito. So sa loob nga ng bus ay medyo pakunti na ng pakunti ang laman ng pasahero dahil bumababa ang ilan sa mga stopover ng bus na sinakyan namin. At ilang saglit pa ay narating na namin ang mismong bayan ng Indang kung saan doon kami ay bababa at mula sa Indang ay sasakay na kami ng tricycle papunta sa Kaikwit Ono. Pero bago kami dumiritso sa Kaikwit Ono ay dumaan muna kami sa convenience store. At dito nga ay dumaan kami sa Alpar para bumili ng mga kakailanganin namin. Kasi mahirap na kapag pumunta na kami sa lugar na pupuntahan namin ay wala kaming mabilhan doon. At ito nga ay nakabili kami ng alak, mumurahin lang pero okay na. So nag-decide din ako na pumunta sa kabilang convenience store sa Dali, Everyday Grocery kasi wala sa Alphamart ang hinahanap naming chicheria or pulutan. So dito lamang sa Dali natin makikita ang chicheria na hinahanap namin. At ayan nga at papatawid na ako sa Dali kung saan bibili ako ng chicheria at saka yelo or tube ice. At ayan na nga at papatawid na ako. Sa harap lang ito ng Alphamart dito mismo sa bayan ng Indang. So nilakad ko lang ang Dali mula sa kabila papasok dito sa Dali Everyday Grocery kung saan dito naman ako bibili ng hinahanap namin. At ayan nga at papasok na ako sa loob ng mismong grocery store. At dito na nga sa loob ay hinanap ko yung item na gusto naming bilhin
para nang sa gayon ay makadiretso na kami sa lugar na pupuntahan namin. At hindi naman ako nahirapan sa paghahanap dahil sa malit lang naman ang grocery store na ito. At ayan na nga, kinuha ko na yung kakailanganin namin. Bali, bumili nga lang kami dito ng dalawang parang cheese ring, pero mura lang talaga dito ang mga bilhin sa Dali. Kaya kung may mga bibilin po kayo ay magandang pumunta kayo dito sa Dali Grocery at para makabili kayo ng mga mumurahing kakailanganin natin sa pang-araw-araw. At ayan na nga, at ako ay papunta na sa counter para bayaran ang binili ko na chichirya dito sa Dali Grocery. So, pasaan pa talaga ako at paikot-ikot lang ako dito sa Dali Grocery. May hinahanap pa kasi akong isang item na nasa loob. At ayan na nga, papalabas na kami mula sa Dali Grocery at lalakarin na lang namin mula dito sa Dali Grocery papunta doon sa lugar na pupuntahan namin. At medyo nasa kateri ka ng araw kaya yung aming mga jacket ay ginamit na namin pang tabing sa aming mukha nang sa ganun ay hindi namin masasagap ng buong buo ang sinag ng araw. So tingnan nyo naman ang lugar na talaga naman nasa katirikan ng araw pero napakaganda ng tanawin kaya marirelax ka din habang naglalakad. Yun nga lamang ay talaga namang tagaktak ang pawis natin dito mga adakrab. So, kahit pa paano ay medyo na-relax tayo nung magkaroon na ng mga lilim yung lugar na dinadaanan namin. Nilakad na lang namin mula dito sa sa Dali Grocery papunta sa lugar na pupuntahan namin kasi nga ay medyo malapit lang naman na talaga ito. Yung unang pinuntahan namin ay nakita namin na crowded masyado yung lugar na paliguan. Kaya napagdesisyon na namin na puntahan ang isang tagong falls din dito mismo sa Endang, Cavite. At ayan nga ay ang ating mga tour guide medyo kahit pa paano ay kabisado naman nila ang lugar na ito. Pero nang sa ganun pa man ay medyo kinakabahan tayo dahil sa mga bago lang tayo dito sa lugar na ito. Pero pinagpapasadyos na lang natin na sana ay ligtas tayo palagi sa mga biyahero na ginagawa natin. So isang mahabang lakaran ang talagang ginawa naman talaga namin. Dahil ang sabi sa amin, ang paliguan na hinahanap namin ay medyo nasa tagong bahagi pa ng bundok. Kaya ang gagawin namin ay tataluntunin namin o hahanapin namin ang lugar na ito. Pero ganun pa man ay kailangan natin maging adventurero kasi ganun naman talaga dapat kapag mga adventurero yung mga tao. Hinahanap ang mga bagay na maganda para sa iyo. Di po ba mga adakrab? So wala kaming ibang ginawa kundi maglakad sa initan ng araw. Pero mamaya mararamdaman naman natin ang magandang bunga ng ginagawa namin ito. So sa totoo lang ay napapagod na ako sa mga oras na iyon dahil talagang napakahaba ng nilakad namin at nakikita ko na medyo nasa masukal na kami nakabahagi ng lugar na ito. Pero ganun pa man ay medyo simentado naman ang lugar. So ito na at papasok na kami sa mismong lugar kung saan nandoon yung Kaikwit Ono Falls. So makikita nyo naman talaga namang makapanindig balahibo ang lugar na ito para tayong nasa Encantadia mga adakrab. At napakatarik ng daanan kaya dahan-dahan tayong bababa. Baka mamaya sa isang hakbang ay dumiretso na tayo sa ilalim. So dahan-dahan lang ang pagbaba natin para nang sa gayon ay ligtas tayong makarating sa ating paroroonan. At na-amaze nga din ako sa lugar na ito dahil sa napakaganda ng formation ng mga ugat ng kahoy. Talaga naman masasabi natin na well-preserved ang kalikasan na ito. Napakaganda ng ginawa ng mga taga-Endang dahil sa kabila ng kabiasnan ay nagawa pa nilang i-preserve ang lugar na ito. At ayan na nga, naririnig ko na ang lagaslas ng tubig. Ibig sabihin ay malapit na tayo sa katotohanan. So nagbunga rin ang ating paghihirap mga adakrab at nakita ko na kung gaano kaganda ang lugar na pinuntahan namin. Talaga namang solid ang pagod at nakita namin kung gaano kaganda ang kapaligiran. Solid ang lahat dahil talagang mamamangha ka sa environment na makikita mo. At ito nga at hindi na tayo magkanda o gaga. Gusto na natin magtampisaw dahil nakita natin kung gaano kaganda ang tumig at
at tila nag-aanyaya na tayo na ay magtampisaw sa tubig na ito. So, ayan, iikot lang natin ang ating kamera nang makita natin ng 360 degrees ang lugar na ito. So, ayan po yung ating hinahanap mga Ada Crab. Napakaganda talaga naman. So, worth it ang pagod at talaga namang mabibighani ka sa ganda ng Kaikwit Ono Falls. Dito lamang matatagpuan yan sa Barangay Kaikwit Ono, Indang, Cavite. At hindi na talaga tayo nagpapigil at tayo ay lumusong na sa tubig at talaga namang napakalamig ng tubig dito mga Ada Crab. Super solid po ang hirap na dinanas natin bago marating ang lugar na ito. At hindi na tayo nagpapigil sa pagtatampisaw sa napakagandang lugar na ito. At talaga naman tayo ay nabighani sa napakagandang lugar na ito mga Ada Crab. So para tayong nagbalik sa pagkabata nang makita natin ang kapaligiran na ito. Hindi na tayo umahon dahil talaga namang once in a lifetime lamang ito mga Ada Crab. So ang ginawa ko ay magbabad sa napakalamig na tubig ng Kaikwit Ono Falls. At talaga namang masasabi natin na worth it ang lahat ng pagod, lahat ng sakit sa paa na naramdaman ko sa paglalakad, yung tumaas ang temperature natin dahil tayo ay naglakad sa katirikan ng araw, ay biglang naglaho lahat dahil sa napakagandang tanawin at napakalamig na tubig ng Kaikwit Ono Falls. At ayan nga, hindi na tayo nagpapigil at talagang ang ginawa natin ay lumangoy ng lumangoy at magbabad sa napakalamig na tubig ng Kaikwit Ono Falls. So, sino ba naman talaga ang hindi mabibighani sa lugar na ito? Isang natatagong paraiso sa pusod ng probinsya ng Cavite. At after po natin magtampisaw sa napakalamig na tubig ng Kaikwit Ono Falls at sa napakagandang kapaligiran, of course, kailangan na nating umuwi. Hindi tayo po pwedeng doon tayo mamalagi at baka mapahamak tayo. Dahil sa malayo ito sa Kabiasnan, kailangan na natin bumalik at medyo dumidilim na ang ating kapaligiran. Kaya nga, ayan, pabalik na tayo at ang gagawin natin ay siyempre kailangan na natin balikan ang mga ginawa natin kanina. So maglalakad ulit po tayo. Bagamat medyo naiisip ko lang yung haba ng lalakarin ay natutuwa pa rin po ako. At ayan na, at narating namin mismo ang bayan ng Indang ay medyo madilim na at kailangan na naming magmadali at papagabi na po. Buti na lamang at pagdating namin sa mismong bayan ay nakita namin na mayroong nakahimpil kaagad na bus na papunta ng PITX. So ang ginawa namin ay sumakay na agad kami sa bus para nang sa gayon ay makapag-relax na po kami. At ayan na nga guys, at tayo ay nandito na po sa mismong terminal ng Indang. Hahanapin na lamang po natin ang bus na sasakyan natin papunta ulit or pabalik sa Dasmariñas, Cavite. So medyo madaming pagod po tayong naranasan pero solid naman talaga ang pagod na saksihan natin or naranasan natin dahil sa napakagandang kapaligiran na nakita natin kanina at na-experience po natin. So talagang tatandaan guys, once in a lifetime kapag kumatok yung mga oportunidad, susunggaban pa po natin kaagad kasi hindi na pa mauulit-ulit yon. At ito na nga po ang bus na sasakyan namin papunta o pabalik sa Dasmariñas, Cavite. Buti na lang at may diretso talagang bus dito. So ang sasakyan namin ay ang biyaheng PITX. Of course, dadaan naman talaga ito sa Dasmariñas. At sa Walter Dasmariñas kami bababa para nang sa gayon ay makasakay naman kami ng isang jeep papunta naman sa San Antonio de Paduawan at si Sermones naman ay sa Paliparan. At sa loob nga ng bus makikita ninyo na iilan pa lang or kami pa lang yata ang pasahero sa loob. So ang gagawin dito ay maghihintay ng ilang pasahero nang sa gayon ay makaalis na po tayo. At ilang saglit lang narating na namin ang Dasmariñas at dumaan muna kami sa Walter para makapagbawas. Medyo kanina pa namin nararamdaman na kailangan na naming magbawas ng aking travel buddy na si Sermones. At ayan na nga ay papunta na kami sa comfort room
kung saan kami ay magbabawas para sa gayon ay relax naman kaming pabalik or sasakay papunta naman sa kanya-kanya naming destinasyon. At ito na nga at palabas na kami ng comfort rooms at palabas na rin kami ng Walter Dasmariñas. So, ganun pa man, sa sobrang pagod ay na-experience pa rin po natin ang isang magandang araw sa Indang Cavite sa pamamagitan ng Kaikwit Falls at sa napagagandang kapaligiran. So ayan na mga Adakrab, palabas na kami ng Dasmariñas, Walter Dasmariñas para umuwi na kami sa kanya-kanya naming destinasyon. Ilang saglit na nga lang at palabas na kami ng Walter Dasmariñas at mula rito ay maglalakad na lang kami papunta sa sakayan naman ng mga jeepney papunta sa aming destinasyon. At ayan na nga at palabas na kami ng Walter Dasmariñas. So sa labas ay naglakad na lang kami papunta sa sakayan ng jeep, papunta sa Paliparan at papunta naman sa area A. So makikita natin na talagang rush hour na dahil ang mga oras na ito ay nasa 8:08 na ng gabi. Biruin mo, umalis kami ng umaaga at nakarating kami pabalik ng Dasmariñas ng 8:08 ng gabi. So ayan at naglalakad na kami papunta sa sakayan ng jeep, papunta sa Paliparan at papunta sa Area A. Kasi ako ay bababa sa Area A at si Hermones naman ay bababa sa mismong Dasmariñas, Paliparan.